So sa ngayon mayroon tayong tinatrabaho na isang Inmax 155 mga kagrasa. Okay, dinadala dito sa bahay kasi yun po sa kaibigan ko na isang mekaniko din. Kaya dito din na dinadala kasi yun po hindi mapapaandar mga kagrasa, itong Inmax 155. So bali po mga kagrasa, tingnan natin itong kanyang problema. Yan, tingnan natin. Natin. Okay, maunlay sa mga kagrasa no, ang kanyang yan, main dashboard. Yan po ay mayroon siya na display na nag-check engine siya. So yan, klaro natin sa camera. So yan po. Yan, nag-check engine po siya. So yan, check engine. So pag start natin siya, bigyan natin. Pag start natin siya, ay hindi siya umandar. Yan. Yan, pumipitik lang ang kanyang relay. Yan, meron ng trigger. At tumutunog lang din ang kanyang fuel pump dito sa may bandang tangke. So yun po mga kagrasa no, nag-check engine po siya. Yan, nag-check engine po siya. So bali po ang gagawin natin dito, since po ay hindi siya umandar, ay po mga kagrasa, i-diagnose muna natin. Kasi meron na po tayo ditong nabili na isang scanner. So i-diagnose natin para alam natin kung ano ba ang kanyang problema bago tayo mag manual troubleshooting. So open na natin itong kanyang dito, kasi nandito ang kanyang sakit ng salpakan ng ating diagnostic. So on natin ang upuan. So ito yan. So bali salpak na natin itong ating diagnostic. Kung ano ba ating makikita dito, kasi wala po siyang blink pero sa nakita natin ay nag-check engine po siya. Open natin itong susian. So 4 pin po. So yan. So klaro natin sa camera. So diagnosis. Okay. Hanapin natin ang Yamaha. So yan, Yamaha. So automatic search. So yan, dito tayo. Okay. On natin ang susian. So ma-on lang siya. Yan, on lang. May check engine lang. So hintayin natin. So read port code. So current code. So sa current code niya ay yun, there is no power supply to the motor. So walang supply. So kaya di siya ang ating ECU. Kasi wala pong supply. So ibig sabihin nito ay mayroong nag-loose connection o mayroon bang naputol sa kanyang wire. So punta tayo dito yung banda.
itong gilid, kasi kadalasan dito ay sa kanyang stator connection o loose connection ba ang kanyang battery. So buksan natin, i-check natin muna ang battery kung okay na ba ang kanyang connection or mayroon ba siyang naputol sa kanyang mga fuse. Pero wala akong duda sa fuse kasi maon lang ang dashboard. Yan, mayroon lang patungo dito sa ating ignition switch. So dito tayo banda, punta dito sa bandang gilid, tingnan natin ang kanyang connection ng stator patungo yan sa ating ECU. Tapos yan galing to sa CKP sensor sa ating stator, at yun kasi yun po, hindi siya mag-start, baka mayroong putol yan sa socket ng ating stator. So yan, hindi siya mag-start. Yan, umiilaw lang ang bandang likod pag ating pinipiga ang brake. Ibig sabihin mayroon lang voltahe na nakapasok sa ating handbrake. So yan, umiilaw lang siya. So dito, so yan, buksan natin ito mga grasa, ditong banda ito sa ating gilid ng ating Inmax. So buksan natin ito. Yan, may bolt yan dito, tapos natin kinukuha para makita natin ang socket. So yan po, na-convert na po siya ng Ceramic Pro. So parang may napansin ako dito na yun, mayroon siyang parang sunog. Yan, plastada natin ang camera natin kasi hindi yan makita, nasa nick lang natin. Yan, tanggalin natin, convert na po siya. So yun po, yan, meron dito na putol. Yan, sunog, yan, sunog. Yan, sunog, klarong-klaro natin. So ito yan. So yan, nasunog pala. Yan, putol. Yan, nag-abo. Yan, kaya pala hindi mag-start kasi galing ito ng stator at saka sa ating supply natin si CKP. So yan, yung nag-start pa tayo. So yan, itong white wire putol. So try natin na ito na idugtong, i-repair mga grasa. So lagyan natin ito ng pangdugtong para hindi siya ma-stress. Yan po, i-repair mo natin bago natin pilita pagkatapos na pag-repair mga grasa kung okay pa siya, under na ba. So ito na po yun mga grasa, no? Natapos na po natin siyang na-repair. So ito po ang green wire, binalutan ko lang siya ng electrical tape para sigurado po tayo mga grasa. So ito po ang koneksyon ng sa gitna, itong white wire. So yan, ito po ang red wire niya. So naghanap lang tayo ng paraan kasi po nasunog na po itong kanyang pinaka I terminal. So yan po, sunog na po siya. So yan, sunog na po siya mga grasa, no? So buti nilang mayroon akong nakita na isang terminal ng battery. So yan, ito po. Yan, matibay po siya. Mas matibay po siya sa kanyang dati. Kasi makapal ang kanyang terminal. Yan, makapal po siya. Mas matibay po siya. So yan, since tapos na po ay subukan natin na pandarin kung okay na ba siya. So on na natin itong key. So on natin ang susian. So yan, nauna po siya. So try natin na start. So yan. So andar na po siya mga grasa, no? So yan lang po ang ginawa natin, no? Yan. So may problema po siya kasi hindi po nabura ang kanyang check engine. So yun, may check engine pa rin siya kasi yan po mga grasa, no?
mayroon pa siyang problema doon sa kanyang speed sensor. So yun po, wala po siyang speed sensor. Bibili pa po siya, pero yun po, magagamit pa po ang motor ito kasi umandar na po siya. Ayan. So yun, may problema pa rin siya. Nag-check engine pa rin siya kasi may problema po sa kanyang speed sensor. Wala pa pong speed sensor ang motor na to. Kasi na-diagnose ko po siya, mayroon po siyang problema sa speed sensor. Yan, pabili po tayo. So yan lang po ang gagawin. Maraming salamat po. Thanks for watching. Yan, madala po siya. Wala naman po problema sa kanyang pagpilitan. Maya, burahin natin ito mamaya kasi hindi po siya mabura kasi yun po, mayroon pong problema, mayroong palitan na pisa. Pero kasi mayroon po siyang fault code na kailangang palitan.